Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat kung sa mang panig ng mundo kayo naroroon. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Welcome to my YouTube channel. Sa araw na to, ang topic ko ay, alam mo ba na ang mga pari ay antikristo, hindi sila mga banal? Gusto kong ibahagi sa inyo at ipakilala sa inyo kung sino ba talaga si Kristo. At bakit si Kristo nagsasalita patungkol sa pangalan ng banal na Espiritu, ng Espiritu Santo. Bago pa man si Kristo isilang dito sa mundo, sinugo ng banal na Espiritu ang kanyang anghel na si Gabriel para pumunta kay Birheng Maria at sabihin kay Birheng Maria na si Birheng Maria ay magdadalang tao ng batang lalaki na papangalanan niyang Jesus na siyang magiging anak ng kataas-taasang Diyos Ama. Para kay Maria, imposibleng mangyari sa kanya yon dahil birhen nga siya at hindi siya nakipag-isang katawan sa sino mang lalaki. So alam ni Maria na malinis siya. Pero sinabi ng ng anghel na lililiman si Birheng Maria ng banal na spirito at magdadalang tao, si Birheng Maria. Honestly, si Kristo ay spirito na ipinanganak sa spirito ng Espiritu Santo na nagkatawang tao lamang sa katawan ni Birheng Maria. Si Kristo ay ang siyang bugtong na anak ng banal na spirito ng Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria na siyang sinugo ng Espiritu Santo para ipahayag ni Kristo ang katotohanan na ang katawan ng bawat tao ay templo ng Espiritu Santo at ang tao ay hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang o dahil sa mga pagkain na kinakain natin dito sa mundo. Ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao ay ang presensya ng Espiritu Santo na nanahan sa ating katawan na siyang parating kasama ng ating kaluluwa na nanahan din sa ating katawan. Ang kaluluwa ng tao ay espiritu na nagmula sa spirito ng Espiritu Santo. Ang naging misyon ni Kristo ay iligtas ang kaluluwa ng mga tao na huwag mamatay gawa ng kasalanan. Ang kasalanan ay kamatayan. Para ang kaluluwa mo ay maligtas, na huwag mamatay gawa ng kasalanan, kailangan mong maging kaisa ni Kristo na sumamba, magpuri, at ibigin lang ang Espiritu Santo sa iyong puso, isipan, at kaluluwa na siyang iyong Diyos at Amang Espiritual na parati mong kasama na siyang nagbibigay ng buhay sa sarili mo. Yung mga pare, kasi yung si Joseph, yung kasintahan nitong si Maria, mga pare ang kanyang angkan. Itong mga pare na to, hindi nila tinatanggap na si Kristo ay anak ng Diyos dahil sa tingin nila, si Kristo ay bastardo at walang ama. Dahil alam nila na si Maria ay nagdalang tao na hindi nila alam kung sino yung ama ni Kristo. Pero ang ama ni Kristo ay ang banal na spirito na lumukob kay Birheng Maria. Kaya si Kristo ay nagsasalita patungkol sa pangalan ng banal na spirito. Ipinahayag ni Kristo na templo ng banal na spirito ang katawan ng tao. At ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Si Kristo at ang banal na Espiritu Santo ay parating magkasama, nananahan sa katawan ni Kristo dahil yung katawan ni Kristo ay templo ng banal na Espiritu Santo. Kung kaya si Kristo ay nagsasalita patungkol sa pangalan ng banal na Espiritu. Sinabi ni Kristo, ng aking mga salita ay hindi nanggaling sa akin, kundi nagmula sa aking Ama na nasa akin. Ang banal na spirito ang may gawa ng katawan at kaluluwa ni Kristo. Si Kristo ay sinugo ng banal na spirito para ipahayag ni Kristo ang katotohanan at para si Kristo ay maging liwanag dito sa mundo.
na yung mga mananampalataya na susunod kay Kristo na magpupuri, iibig, at kikilalanin ang banal na spirito sa kanilang katawan na siyang kanilang amang espiritual ay maliligtas sapagkat kikilalanin ng banal na spirito ang kanilang kaluluwa na anak ng Diyos at kapatid ni Kristo sa spirito. Dahil yung mga kaluluwa na muling ipinanganak sa spirito ay mga bago ng nilalang ng Diyos. Hindi na sila nasa kaanyuan ng tao. Alam nila ang katotohanan na ang buhay nila ay nakasalalay sa kamay ng banal na spirito. Pero itong mga pare, dahil hindi nga nila tinatanggap na si Kristo ay anak ng Diyos, lalo na sinabi ni Kristo na bago pa man umiral si Abraham, ay ako na nga. Nagalit yung saling lahi ni Abraham kay Kristo. Sinabi nila kay Kristo na si Kristo ay may demonyo sa katawan ni Kristo dahil paano daw mangyayari na mauna pa si Kristo na ipanganak sa kanilang amang si Abraham, gayong si Kristo ay wala pang 50 taong gulang. Dahil hindi nila naunawaan na ang ama ni Kristo ay Espiritu, ang banal na Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo, kaya sinabi nila na si Kristo ay may demonyo sa katawan. Pero hindi nila naunawaan na ang banal na Espiritu na nasa katawan ni Kristo ay hindi demonyo. Yun yung Diyos na siya ring may gawa ng buhay ng mga pari na nanlalait kay Kristo. Dahil yung katawan ng mga pari na yon ay templo rin ng banal na spirito at ang may hawak ng buhay ng buong sangkatauhan ay ang banal na spirito. Dahil hindi nila tinanggap ang Espiritu Santo sa mga aral ni Kristo, kung kaya hindi nila tinatanggap na si Kristo ay anak ng Diyos. Sinabi ni Kristo na ang sinungaling ay anak ng demonyo. Honestly, si Abraham ay sinungaling. Nilinlang ni na Abraham at ni Sarah yung hari ng Egypt, yung si Paroa. Sinabi ni Abraham kay Sarah na sabihin kay Paroa na siya ay kapatid ni Abraham para yung hindi si Abraham patayin noong hari. Dahil yun ang pagdududa nitong si Abraham nung sila'y pumunta noon sa Ehipto. So nilinlang ni na Abraham at Sarah itong hari ng Egypt, kung kaya nung huli, nung nalaman nung hari ng Egypt ang katotohanan, nagalit ngayon yung hari dahil niloko ni na Abraham at Sarah itong hari ng Egypt. So pinalayas ni Paroa doon sa Ehipto itong sina Sarah at si Abraham. Pero sa pagalis nila, marami na silang nakamkam na mga ipinagkaloob ng hari na yaman na nagmula doon sa Ehipto. Maging yung mga katulong na mga taga-Ehipto ay naging kasama din sa pag-alis ni Sarah at ni Abraham. Itong si Hagar ay isang taga-Ehipto na naging katulong ni Sarah. Kay Hagar ipinanganak itong si Ismael. Ipinagbabawal ng Panginoon ang pangangalo niya. Dahil kasalanan yon sa banal na spirito. Dahil yung sagradong tahanan ng banal na Espiritu Santo ay bababawin mo dahil sa kamunduhan at kalaswaan. Itong si Abraham, honestly sinungaling. Kaya sinabi ni Kristo na ang sinungaling ay anak ng demonyo. So nagalit kay Kristo yung mga pari na saling lahi ni na Abraham at tagasunod ni na Moises at Aaron. Honestly, sinalungat din ni Kristo yung Sabat. Itinama ni Kristo yung Sabat kaya lalong nagalit yung mga pari. Isipan ng mga pari na patayin si Kristo. Ipapako si Kristo sa krus. So ang ginawa ng mga paring ito,
Dahil si Kristo may mga disipulo yan. Yung isang disipulo ni Kristo na si Judas Iscariot, inalok ng halaga, I think 13 shekels or 30 shekels, itong si Judas Iscariot para ipagkanulo ni Judas Iscariot si Kristo dito sa mga pare. So, ang ginawa nitong si Judas Iscariot, tinanggap niya yung pera para ipagbenta niya si Kristo para siyang ipako sa krus. Hindi naunawaan nitong si Judas Iscariot na yung katawan ni Kristo ay templo ng banal na spirito at ang banal na spirito ang Diyos na nagbibigay ng buhay kay Kristo na parating kasama ni Kristo. So si Kristo pinarusahan ng mga Romano, hinagupit siya sa kagustuhan ng mga pare dahil hindi nila matanggap ang katotohanan na sinabi ni Kristo na siya ay anak ng Diyos. Itong mga tao na to na mga pare, honestly, hindi sila mga sugo ng banal na spirito. Hindi nila kinikilala na ang banal na spirito ang ama ni Kristo dahil hindi nila nakikita yun. Kundi ang kanilang sinasambang ama ay yung kanilang amang sinungaling na si Abraham. Si Satanas, sinungaling yan. Kaya sinabi ni Kristo na ang sinungaling ay anak ng demonyo. Si Kristo ay bugtong na anak ng banal na spirito. Honestly. Sinabi ni Kristo, there is power. Once the Holy Spirit comes upon you, you will become my witnesses in Jerusalem, all Judea and Samaria, and at the end of the earth. Dahil templo ng banal na Espiritu Santo ang aking katawan, nagsasalita rin ako patungkol sa pangalan ng banal na Espiritu na pinapahayag ko na yung katawan ni Kristo ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo na siyang sinira ng mga pare para ipapako sa krus at patayin si Kristo. Si Kristo ay siyang sugo ng banal na Espiritu para hikayatin ang mga tao na sumamba lamang sa banal na Espiritu na nasa kanilang katawan. Pero hindi si Kristo pinaniniwalaan ng mga pare dahil yung mga pare na inggit kay Kristo. So itong mga pare, hindi sila mga banal, mga antikristo sila. Sa istorya naman sa ating bansa, sinabi nga ni Kristo, mag-ingat sa mga bulaang propeta sapagkat marami ang gagamit ng kanyang pangalan ngunit ang puso nila ay sa halimaw at marami silang ililigaw ng landas. Sa kasaysayan naman ng ating bansa, mga pare ang nanlinlang sa ating mga ninuno kung ng Romano Katoliko, paring Romano Katoliko ang nanlinlang sa ating mga ninuno kung kaya tayo sinakop ng mga Espanyol. Ang relihiyong Romano Katoliko, honestly, ipinahayag sa akin ng banal na spirito ay kulto yun ng demonyong si Satanas na lumalapastangan sa kanya. At nagmula yun sa kultura ng mga Espanyol. Ang ating bansa ay sinakop ng mga Espanyol gawa ng nalinlang tayo ng mga bulaang propeta ng relihiyon ng Romano Katoliko. Kung kaya, ipinapahayag ko sa inyong katotohanan na mga pare ang nagpapako kay Kristo at nagpapatay kay Kristo. So, hindi mga banal ang mga pare. Hindi sila sugo ng Diyos, kundi sugo sila ng demonyong si Satanas. Sila ay mga antikristo na lumalapastangan sa banal na spirito dahil sila ang nagpapako at nagpapatay kay Kristo sa krus para wasakin nila ang templo ng banal na spirito sa krus. At nung ikatlong araw, si Kristo, dahil templo ng banal na Espiritu Santo ang kanyang katawan, si Kristo ay nabuhay na mag-uli. Dahil ang banal na Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo, na parating kasama ni Kristo, ay ang siyang ama ni Kristo. Kaya sinabi ni Kristo, there is power once the Holy Spirit comes upon you.
Honestly, si Kristo ay Diyos at anak ng Diyos. At ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo na parating kasama ni Kristo, yang siyang totoong nag-iisang Diyos na siya ring may gawa ng buhay nating mga tao. Ang naging misyon ni Kristo ay hikayatin ng mga tao na magpakumbaba, magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama, at maging kaisa sila ni Kristo na sumamba sa banal na spirito, hindi doon sa mga ribolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. At hindi rin para iduluhin yung mga pare na siyang kanilang amang espiritual. Sa banal na kasulatan, nasasaad sa Matthew chapter 23 verse 9, nasasaad dito, huwag niyong tatawagin ang sino mang tao dito sa lupa na ama, sapagkat iisa lang ang inyong ama at ito ay ang ama niyong nasa langit. Nasasaad yan sa banal na kasulatan. Ang ibig ipahiwatig dito, huwag niyong tatawagin o iiduluhin ang sino mang tao dito sa lupa na tawagin niyong amang espiritual o Holy Father. Dahil iisa lang yung amang espiritual at Holy Father at iyon nga yung ama ni Kristo na nasa langit. Sinabi ni Kristo na hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay maliligtas, sapagkat alam ng banal na Espiritu Santo ang puso ng bawat tao kung nagpuri sa Kanya na naging kaisa ni Kristo, na ang Espiritu Santo lang ang kinikilala nilang amang espiritual, na siyang Diyos na may gawa ng kanilang katawan at kaluluwa. Honestly, itong mga pare ng yung sa saling lahi ni na Abraham at ni na Moises, honestly, hindi sila ipinanganak sa spirito muna. Nagmula sila sa angkan na Eva at Adan. Si Kristo, bago pa manilikha itong mundo, kasama na siya ng Ama. Kaya nung ika-anim na paglikha, sinabi ng Panginoon, lilikhain natin ang tao, lalaki at babae na kawangis natin. That time, hindi pa umiiral si Eva at si Adan. Ang kinakausap ng Diyos Ama ay mga kapwa niya spirito. Si Kristo ay spirito. Si Kristo ay Diyos. So bago pa manilikha ng Diyos ang langit at lupa, kasama na si Kristo ng banal na spirito. Dahil si Kristo ay spirito. Kaya si Kristo ay Diyos, hindi siya tao. Nagkatawang tao lang siya sa katawan ni Birheng Maria para maging liwanag dito sa mundo, para iligtas ang kaluluwa ng mga tao na huwag mamatay gawa ng kasalanan. Nahikayatin ang mga tao na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama at sumunod kay Kristo, na ibigin lang ay ang banal na spirito na nasa kanilang katawan. Pero itong mga bulaang propeta dito, itong mga pare, hindi nila itinuturo ang katotohanan kung bakit sinabi ni Kristo na siya ay anak ng Diyos. Hindi nila itinuturo ang katotohanan kung sino ba talaga ang ama ni Kristo. Sa saling lahi ni Abraham, mga tagasunod din na Moises, ang tingin nila si Kristo ay bastardo at walang ama. Dahil hindi nila nakikita ang katotohanan na ang banal na spirito na lumukob kay Birheng Maria ay ang siyang totoong ama ni Kristo. Si Kristo ay buktong na anak ng banal na spirito at ang espiritu ay Diyos, kaya si Kristo ay anak ng Diyos. Si Kristo ay ipinapako sa krus ng mga saling lahi ni Abraham, yung mga kaparian na saling lahi ni Abraham, dahil hindi nila matanggap ang katotohanan na si Kristo ay anak ng Diyos. Nagalit sila kay Kristo. Kaya sinabi nila kay Kristo na si Kristo ay naloloko, nawawala sa sarili at sinasapian ng demonyo. Honestly, sa pagsunod ko sa yapak ni Kristo, nahusgahan din ako na ako'y nasisiraan ng bait, naloloka at may demonyo raw sa akin katawan. Pero ang katotohanan, ang banal na Espiritu Santo na nasa katawan ko, hindi yung demonyo. Diyos yun, na siyang parati kong kasama, na siyang tumawag sa akin para ipakilala ko na siya yung ama ni Kristo at nag-iisang Diyos na may gawa ng buhay nating mga tao. Yung mga tao na nagalit sa akin, honestly, hindi ako ang una nilang kinagalitan at sinabihan ng masasama, kundi ang banal na spirito na parati kong kasama na siyang tumawag sa akin para magpahayag ng katotohanan.
Katulad ni Kristo, iniisip ng mga tao na ako ay nasisiraan ng bait, nawawala sa sarili at may demonyo sa katawan ko dahil hindi nila tinanggap ang banal na spirito, ang kanilang amang espiritual at Diyos na may gawa ng kanilang buhay. Kaya yung mga tao na nanira sa akin, honestly, kapag binawi na ng banal na spirito yung kaluluwa sa ating katawan, hindi ako mapupunta sa impyerno. Dahil kasama ko ang banal na spirito na siyang ipinakilala ko na siyang ama ni Kristo, na siyang amang espiritual ng aking kaluluwa na parati kong kasama. Ang Espiritu Santo ang sinasamba kong Diyos at hindi ang rebulto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan ng Romano Katoliko. Hindi ko iniidolo ang mga pare na amang espiritual ng aking kaluluwa dahil alam ko ang katotohanan kung saan nagmula ang aking kaluluwa. Hindi ipinanganak sa mga pare ang kaluluwa ko, kundi sa banal na spirito na nasa katawan ko. Kaya ako at saka ang banal na spirito parati kong kasama. Sinabi ni Kristo, if you believe in me, you believe in the Father who sent me. And when you believe in me, I and the Father will come to you and abide in you. Honestly, dahil si Kristo sugo ng banal na spirito at si Kristo ay umalis na dito sa lupa at nagbalik na sa spirito, kasama na siya ng banal na spirito. Ngayon, kapag naniwala ka kay Kristo, naniwala ka sa banal na spirito, ang puso mo, ang mananahan, ay ang banal na spirito at ang Espiritu Santo rin. At si Kristo ay mananahan din sa katauhan mo dahil ipakikilala mo ng Espiritu Santo ang Ama ni Kristo at si Kristo na parating kasama ng banal na spirito ay anak ng Espiritu Santo. Kaya sinabi ni Kristo na, you will see the truth that I am in the Father and I am in you. Alam ko sa sarili ko na hindi ako nag-iisa. Alam ko ng banal na Espiritu Santo at si Kristo ay parati kong kasama. Kaya ito yung katotohanan sa mga aral ni Kristo. Sinabi ni Kristo na mag-ingat sa mga bulaang propeta. Honestly, ang pinatutungkalan ni Kristo ng mga bulaang propeta ay ang mga pari. Sila yung mga antikristo na nagpapatay at nagpapako kay Kristo. Yung mga pari ng relihiyong Romano Katoliko, hindi sila mga banal, mga antikristo rin sila na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Dahil hindi nila itinuturo ang katotohanan na ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang amang espiritual at Diyos na dapat sambahin at purihin. Hindi sila dapat nagpapaidolo na tawagin silang Father dito sa lupa. Dahil wala silang kakayang lumikha ng sarili nilang katawan at kaluluwa. Ang may gawa ng kanilang katawan at kaluluwa ay ang banal na spirito. Itong mga pare, mga impostor, mga ipokrito, mga sinungaling, mga antikristo at kampo ng kadiliman na nanlilin lang ng kaluluwa ng kanilang kapwa para sila yung iduluhin. At sa kanila maniwala ang mga tao. Pero bilang isang tinawag ng banal na spirito na maging tagapagsalita niya, ipinapahayag ko sa inyo ang katotohanan. Bawat katawan nating mga tao ay templo ng banal na spirito. At ang banal na spirito ay ang Diyos Ama na nagsugo kay Kristo. Ay ang siyang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Ay ang Alpha at Omega na siyang aalis sa ating katawan kung kaya tayo ay mamamatay at lilisan dito sa mundo. Kung hindi ka naging tapat hanggang sa huling panahon sa banal na spirito, hindi ka maliligtas. Kung naging demonyo ka sa banal na spirito dahil nagmayabang ka at itinaas mo ang sarili mo, na iduluhin ka ng mga tao dito sa lupa para tawaging amang espiritual or father sa komunidad, gawa ng sa tingin mo banal ka, mas banal ka pa sa banal na Espiritu Santo na nasa katawan mo, honestly hindi ka maliligtas. Sinabi ni Kristo ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Honestly, yung mga haskang mangaral ng salita ng Diyos, na hindi mo tinanggap ang banal na Espiritu at hindi ka pinahintulutan ng banal na Espiritu na mangaral ng salita ng Diyos, kalapastanganan yan sa banal na Espiritu Santo at wala yang kapatawaran. Kaya yung mga bulaang propeta, honestly, sa impyerno na pupunta. Dahil alam ng banal na Espiritu Santo kung sino yung kanyang mga tupa na nakikinig sa kanyang mga salita.
Si Kristo ay bugtong na anak ng banal na spirito. Ang mga pare ang nagpapako at nagpapatay kay Kristo sa krus ay mga antikristo. Hindi sila mga banal. Kaya yung mga pare dito, kung iiduluhin nyo, magiging kaisa kayo ng mga pare na ulupong, na lumalapastangan sa banal na spirito. Kapag binawi na ng banal na Espiritu Santo ang buhay na ipinahiram sa tao, ang tao ay mamamatay. At kung hindi ka sumampalataya, umibig, nagpuri, naglingkod sa banal na spirito, ang kaluluwa mo ay walang puwang sa langit. Itatapon ng banal na Espiritu Santo ang kaluluwa mo sa impyerno dahil hindi ka niya naging anak. Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan na walang pari na makakapagligtas sa kaluluwa nyo dahil mga pari nga ang nagpapatay kay Kristo. Ang mga pari din ng Romano Katoliko ang nalilang sa ating mga ninuno kung kaya tayo sinakop ng mga Espanyol. Honestly, mga magnanakaw, kampo ng kadiluman, mga sinungaling, ang mga pari. Hindi sila mga banal, kaya huwag nyo silang iiduluhin at paniniwalaan. Ang paniwalaan lang ninyo ay si Kristo, na templo ng banal na Espiritu Santo ang katawan nyo. At hindi nyo kailangang pumunta dyan sa mga simbahan ng kung ano-anong relihiyon para magpuri sa Diyos. Kung nasa saan ka, naroon din ang Espiritu ng Panginoon dahil ang katawan mo, templo yun ng Panginoon. Sa puso mo, sa isipan mo, ang Espiritu Santo na nahan sa katawan mo, ay ang siyang iyong Diyos. Kaya hindi mo kailangang pumunta dyan sa mga kung ano-ano pang mga simbahan ng kung anong relihiyon para magpuri sa Diyos. Ang katawan mo ay templo ng Diyos, templo ng Panginoon. Dapat doon ka magpuri sa Espiritu Santo na nasa katawan mo dahil siya yung nagbibigay ng buhay sa iyo. Yung mga relihiyon na nagkalat dito sa lupa, nanggaling yan kay Satanas para manlinlang ng kaluluwa ng tao. Para lumayo ang puso ng tao sa banal na spirito. Kung gusto nyo na maging kaisa ni Kristo, ibigin mo ang Espiritu Santo sa katawan mo. Ipahayag mo ang katotohanan ng banal na spirito na lumukob kay Birheng Maria ay ang siyang totoong ama ni Kristo. At ang Espiritu Santo na sa katawan nating mga tao ay ang siyang totoong nag-iisang Diyos na amang espiritual na pinaglilingkuran ni Kristo. Walang kaluluwa na makakapasok sa langit kung hindi ang tao nagsisi at nagbalik loob sa Espiritu Santo. So kung gusto nyo pa rin sumamba dyan sa mga rebolto, santo-santuhan, Diyos-Diyosan, at iduluhin niyang mga pare, at siyang tawagin yung amang espiritual, choice nyo yan. Pero tatandaan nyo lang, ang buhay nyo, ang may hawak ay ang banal na spirito, ay ang siya ring maghuhukom sa kaluluwa nyo sa huling panahon. Kung hindi ka naging tapat sa banal na Espiritu Santo at hindi mo inibig ang banal na Espiritu Santo, huwag kang umasa na ang kaluluwa mo'y makakapasok sa langit. Dahil hindi ka patatawarin ng banal na Espiritu at hindi ka rin kikilalanin ng banal na Espiritu na anak niya. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!